Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bakit? Ito mo silang Dr. Carlos? Hindi ka lang pala doktor dito? Maritas ka rin? Ba't ka silang Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Hindi nga pinagbibigyan ni Carlos Binetes ang pakiusap dito ni Annalyn na tulungan itong kanyang mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Dahil masyado na nga pinepersonal ni Carlos itong si Dr. Santos. At dito naman nagbabanta itong si Annalyn kay Dr. Carlos na kapag mapapatunayan niya na may kinalaman itong si Carlos sa nangyari sa kanyang ama na si RJ, ay siya mismo ang hahadlang sa kasal dito ni Carlos at ni Lynette. Samantala, dahil sa mga payong ibinigay ni Giselle dito kay Lynette, na baka hindi naman talaga nagsisinungaling itong si Annalyn at dahil sa tagal na rin na nakilala ni Lynette itong si Annalyn at hindi naman daw niya ito pinapalaki na magiging sinungaling. Kaya kinompronta ulit dito ni Lynette itong si Carlos kung hindi ba daw talaga siya lumabas ng gabing iyon at baka sa kalasingan ay hindi na matatandaan ni Carlos ang kanyang ginawa. At dahil dito, nagpapaawa effects naman itong si Carlos na tila siya nga ang biktima. Dito niya sinabi kay Lynette na kung ganyan lang naman na walang tiwala daw si Lynette sa kanya na hindi pa nga daw sila ikinakasal, ay mas maiging hindi na lamang daw nila itutuloy ang kasal at tapusin na lamang ang kanilang relasyon. At nagulat naman itong si Lynette dahil nagtatanong lang naman itong si Lynette kay Carlos at kung bakit umabot sa ganong hiwalayan ang ginagawa dito ni Carlos kay Lynette. Samantala, sinugod naman ni Zoe itong si Carlos Binetes upang kumprontahin kung siya nga ba ang nanakit dito kay RJ na kung bakit niya nagawa iyon. At hindi naniniwala itong si Zoe na hindi si Dr. Tanyag ang nanakit kay RJ. At dahil sa mga salitang binibitawan ni Zoe kay Carlos na kahit ano pa daw nangyari, ay mas pipiliin pa daw ni Zoe itong si RJ kaysa kay Carlos na kanyang tunay na ama. At dahil sinabihan niya ito na walang kwenta at hindi niya pipiliin, ay napilitan naman itong si Carlos na mapagbuhatan ng kamay itong si Zoe at nasampal nga siya. At dito naman nakita ni Narsning ang ginawa ni Carlos Binetes at nagulat nga ito at dali-dali din naman nagsumbong dito kay Annalyn Santos na sinampal daw di umano ni Carlos itong si Zoe. At nagtataka itong si Annalyn na kung bakit sasampalin ni Carlos itong si Zoe. Kaya agad nagtungo itong si Annalyn at pinuntahan itong si Zoe. At tinanong niya ito na kung totoo nga ba na sinampal siya dito ni Carlos. At ang sagot naman dito ni Zoe kay Annalyn na hindi lang pala doctors itong si Annalyn kundi marites din pala siya dito ng Eastridge. At dito inulit ni Annalyn ang kanyang tanong na kung bakit siya sinampal ni Carlos. At aaminin na nga ba ngayon ni Zoe na walang kwenta itong kanyang ama na tunay na itong si Carlos Binetes dahil malalaman ni Zoe na itong si Carlos nga ang gumawa dito kay RJ. Aaminin na nga ba niya dahil narinig nga dito ni Narsning na tinatawag na ama ni Zoe itong si Carlos Binetes. Samantala, hindi naman daw makakapayag itong si Josa na hindi matuloy ang kasal ni Lynette at Carlos dahil alam daw ni Josa na ito na nga si Carlos ang tamang lalaki na para dito kay Lynette at pinayuhan niya pa itong kanyang kaibigan na humingi daw ng sorry dito kay Carlos at makipag-usap at ayusin daw ang kanilang relasyon at dahil hindi daw pwedeng hindi maituloy ang kanilang kasal. Samantala, nagpa-file na rin ng annulment itong si RJ at sinabi naman ni Giselle dito kay RJ na papaano na lamang itong Apex Hospital kapag na-annul na nga itong si RJ. At yun naman ay tatanggapin ni RJ na bukal sa kanyang loob na kahit mawala na sa kanyang Apex basta na-divorce na siya dito kay Moira at makawala. Yan nga ang ating pakatutukan ngayong Lunes mga kaabot kamay na pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli, marami pong salamat.